Hello, beautiful soul. Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm here from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. It's December 15 to 21. Maraming salamat muna sa mga subscriber niyo, subscriber, cross-watcher, sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. Sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makaw natin, para sa personal reading is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Aris. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring ito isa vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Napakarami yung energy sa mundong ito. Kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Pag hindi nag-resonate sa inyo, ibig sabihin hindi new energy ang nakuha natin. Taba naman ako dito. Please show me. Uyo. Sorry. Okay. Teko. Okay, Aris, nakita ko sa'yo dito, meron kang pinoprotektahan, no? Kumbaga nandito yung situation na maybe a finances, a child, or a situation. No? So, nakita ko dito na meron ka ngayon. You try to make it balance yung mga situation mo na ginagawa mo this time kasi gusto mo ng pagkakaisa. Marami kang ginagawa na situation na nagiging flexible ka, no? Ganun, balancing nga, flexible. And nandun din yung situation na malakas yung loob mo kasi alam mo how you handle a situation. So, nakita ko dito, no? Nandun din yung pagiging leader o pagiging boss sa isang sitwasyon, maaaring sa mga activity mo, creativity, a relationship. So, nakita ko dito. Yes, there's a commitment or meron mga sitwasyon na kung nakikita sa'yo na you still holding, no? Andun pa rin yung mga sitwasyon na you or someone want to commit sa'yo. And also, when it comes to a ring is a promises from to or from someone, ako nakikita dito. May mga promises ako na nakikita. And also, I don't know why, kasi may nakikita kasi akong tao na sarili niya lang iniisip niya. Basta masaya siya. Yan. Taong makasarili, masaya. Ganun lang siya. Tao na medyo ano siya. Ikaw or a vice versa, ha? Sa nakita ko dito, ha? Andito kasi yung commitment or partnership or dealing, no? Sa isang situation na maaring hanggang ngayon is you still holding. Sa nakita ko dito. Maaring sa trabaho, sa karelasyon, sa girlfriend, boyfriend, kaibigan, mga ganyan. Sa nakita ko dito. And also, the lady is maybe ikaw or a vice versa. Maaring kaibigan mo, karelasyon mo, kasama mo sa trabaho. Sa nakita ko to. Andun pa rin yung sitwasyon na maaring nagkakaroon ng questioning or nagkakaroon, maybe your wife to, no, sa iba sa inyo, o mother, nagkakaroon ka ng questioning or sa sarili mo and also sa tao na ito. Sa nakita ko, maaring nagkakaroon siya ng questioning sa'yo, nandito talaga yung sitwasyon na maaring you're still holding sa sitwasyon mo from the past o sa ibang direction. Sa nakita ko dito. Kasi itong tao na to, they still care sa nakikita ko sa kanya. Nandun talaga yun. And nandito rin yung situation na you are more trust to your intuition right now. Sa nakikita ko dito, hindi yung inspire ka,
sa ginagawa mo ngayon, sa meron ka sa ngayon, andin yung situation na, yes, nagkakaroon. Sometimes nagkakaroon ka ng emotional or pag-iisip every night sa nakikita ko dito. Andin din yung mga tao o may tao na ikaw or vice versa na maaaring napupuri ka, hinahangaan ka, ganyan, sinusuportahan ka. Andito rin yung situation na yung mga ini-imagine ka. No, mas more ka magkakaroon ng enlightenment or mas more siyang maging active yung intuition mo this time. Kaya mas kailangan mag-trust ka sa intuition mo at makinig ka sa intuition mo, no? Yan. Inspire ka kasi this time sa nakikita ko sa iyo. Inspire ka sa mga ginagawa mo this time. Kahit na may nakikita ko dito na they feel broke or andun yung separation, ganyan. Tao na nasasaktan. May taong nasasaktan. Maaring ikaw, maaring vice versa. Maaring ikaw nasasaktan ka sa relasyon mo. Maaring ikaw nasasaktan ka sa trabaho mo, sa mga tao, sa paligid mo, ganyan, or vice versa. Ano pong energy ni Aries? Ito. May mga pain ako na nakikita sa iyo. May mga gagawin ka na very inspired ka dito. Energy ni Aries this week, December 15 to 21. May mga lakad May mga gagawin ka daw na creativity, fashion. May mga asikasuhin ka ata. Universe, ano naman na, alam mo ba na pangalawa ko nang dito? Yung isa na naman, nangyari na to in the past eh. Yung isa, ay yung una, walang volume. Wala na namang volume kanina. Dati wala na ring volume. Ngayon wala na namang volume. Ano ba yun? Joker Tingnan natin, paparating sa'yo. 10 of Cups. May sabihin may tao dito na tingnan natin kung ano siya. May taong sumusuporta sa'yo o sinusuportahan mo? May tao kasi humihiling ng ano eh. Ay, tinabihan ni Tower. Anong dapat iwasan ni Aries? Ano pong dapat iwasan ni Aries? Please show me. Wala. Oh, yeah, the Wheel of Fortune, no? Thank you. Universe, bakit naman the 9 of Wands and the 9 of Cups, ang energy niyan is time to show me. Ang energy mo, okay, meron kang mga gagawin. Yes, ang energy mo is meron ka daw mga gagawin this time. May mga gagawin ka na mga plano, may mga sitwasyon ka na i-move, may mga sitwasyon daw na kailangan mong gawin, sinasabi dito. Kumbaga, siguro kailangan mong ayusin, kailangan mong gawin, kailangan mong andito yung sitwasyon, susundin mo na kasi yung nararamdaman mo this time. Bueno, nakita ko. Kasi why there's a person here na, oh my God, talaga? Ang energy mo is is pag-alis. Baka may mga lakad, may lalakarin ka siguro. Iba dito siguro may mga lalakarin kayo na mga investment, mga ginagawa mo, baka mga situation na activity, creativity, ganyan. May mga plano ka na i-move forward na may mga plano ka or may mga i-move forward ka na isang situation na gusto mo. Ganyan. You keep fighting to follow your heart this time sa nakita ko dito. Kasi kinakailangan ang sabi mo. Kasi kinakailangan kong gawin ito. Yun na nakita ko. Pero may tao dito na sad, depressed, malungkot. May taong moody. I hope hindi ikaw nagiging moody dito, no? May tao kasi na very moody. Na nagiging moody kasi siguro sa lungkot, ganyan. Sa nakita ko sa kanya. Yan, energy mo is to moving forward your plan this time. Yung susundin mo yung nararamdaman mo. Gagawin mo yung gusto mo.
Baby, aba na ya. Kuchi oide. Kuchi. Aba na yun na ka lang. Yung ano ko kasi nahando siya sa maliit na butas. Baka mamaya hindi siya makalis. Mahilig kasi siya sumingit-singit. Tingnan natin ang parating sa iyo is the Ten of Cups. And the Tower. Okay, parating sa'yo is ano eh. Tamo Ten of Cups and the Ten of Cups, oh. Frustration. Parating sa'yo is frustration. Parating sa'yo is parang expect the unexpected. Ang nakikita ko dito. May mga revelation. May mga hindi inaasahang mangyayari. Ako nakikita dito. It's a painful. It's a negative. May mga situation na maaaring intindihin mo o iintindihin nitong tao na to sa nakita ko dito. May tao kasi ako nakita na masasaktan. Yes, there's a family or a relationship na pagguho, no? Maaaring meron ka na aabandonahin, may mga sitwasyon na aalis ka, may mga sitwasyon na iintindihin mo, ganyan, for a while, sa nakita ko dito. Pero it's more on painful, it's more on frustration, negativity. May mga sitwasyon daw na matatrap ka dito. Matatrap ka, may stuck ka. Parang, kahit na gusto mo nang umalis dito, yun na parang sa'yo, kahit na gusto mo nang umalis sa isang sitwasyon, matatrap ka dun. Or vice versa, gano'n. Nahandoon ka pa rin, mag-i-stay ka dun. Siguro, it's Christmas. Sabay ka rin. It's Christmas and Happy New Year. Baka kaya siguro mag-i-stay ka muna, ganyan. Pero it's more on frustrated. Frustration to. Parang hindi yung sitwasyon na mako-corner ka or matatrap ka na lang or ma-stuck ka. Dito. Maaari din sa dito na, sa nakikita ko rin sa inyo is, ang parating din sa inyo is, parang may tutulungan ka or bibigyan ka. Ganyan. Bibigyan kang pera or tutulungan or gift. Ganyan. Sa nakita ko dito. May pagtulong or pagbibigay. Baba mo na anak. Dito. Hindi nila alam kung saan sila tutungo. Ako hindi ko alam kung saan ko sila ipapatong. Tingnan natin ang dapat mo iwasan. Siguro mapoproceed ka kasi kailangan mong gawin itong sitwasyon na to. Ganun. Halimbawa, wala ka namang pera pero kailangan mo magbigay. Mga ganon. Wala ka namang ayaw mo na pero kailangan naandun. Mga ganon sa sitwasyon. Tingnan natin ang dapat iwasan. Parang nakita ko na to sa'yo dati. Iwasan mo daw magkaroon ka ng doubt sa sarili mo na hindi mo kakayanin if you are moving on. Ganyan. Iwasan mo daw na hindi i-accept yung mga sitwasyon na pwedeng mawala sa'yo, na pwedeng matapon. Ganyan. Iwasan mo din daw yung sadness. And kailangan kasi dito is growth and learn, no? Ganyan sinasabi dito. Iwasan mo din yung sitwasyon na kasi may mga plano ka na gagawin o may mga sitwasyon ka na maybe you will still wait for kasi magkakaroon ka ng unclarity situation dito. May mga tension na hindi pa natatapos sa'yo. For this week kasi is magkakaroon ka ng sadness. Magkakaroon ka ng regret. Ganyan. Ganyan. May mga ganun ako nakita. Iwasan mo daw yun. Kung ano may mga mangyari na mawala sa'yo, tumapon, ganyan, or panghinayangan, iwasan mo daw yun. Kasi, ang nakikita ko sa'yo dito is time to decide to grow and to learn, ang sinasabi dito, no?
Kailangan mo maging creative. Kailangan mo mag-growth. Sinasabi rin dito. Try to collaborate or try mong mag-growth sa in a way na hindi ka makakasakit ng isang tao or hindi ka masasaktan. Ganyan. Halimbawa, sa trabaho mo, ayaw mo na sa trabaho mo, di ba? O sa relasyon mo, ganyan. Ang nakikita ko dito, kung ayaw mo na sa trabaho mo, edi try to release, di ba? Ang nakita ko, huwag kang manghinayang sa mawawala sa'yo kasi magplano kang muli, ang sinasabi dito. Kung sa trabaho mo, yan. Kung sa relasyon naman, ang nakikita ko dito, iwasan mo na makasakit ng isang tao. Iwasan mo yung magpagamit or manggamit. Ganyan. So, nakita ko dito. Iwasan mo yung to deal and to collaborate without love. Mga ganyan. Iwasan mo daw yun. Iwasan mo yung manghinayang at mawala dun sa sitwasyon na yun. Huwag kang mag-doubt sa sarili mo na hindi mo kaya. Yung tatahakin mo if ever na pumili ka ng tamang daan mo. When it comes to a love, sa love isa lahat sarili, anak, karelasyon. Kamusta sa love this week, si Aries? Universe, ano po, kamusta ang kaperahan ni Aries this week? Kamusta ang kaperahan ni Aries this week? Kaperahan ni Aries this week. Yay, oh my God. Ang arte ni ate, no? Yan naman, kakabahan na naman kayo sa akin. Hayaan niyo na ako. Ganito talaga ako. Advice universe. Ay, sorry. Advice po universe. Galing Maglabas na kanina, naglabasan na naman ngayon. Galing Ay, aaway, dami. Away, dami. Tagalog tsaka Japanese. Okay, when it comes to a love, universe, bakit naman ito ang love niya? May tao dito na baka makareceive ka ng text message or communication from someone. May mga biglaan lang mangyayari dito, no? So, nakita ko dito. When it comes to a love, may biglaang mangyayari na okay, when it comes to love kasi is, dito yung sitwasyon na tinatry mong balansehin yung situation. Tinatry mong maging masaya. Tinatry mong gawin yung gusto mong gawin. Tinatry mong kasi when it comes to love, nakita ko dito sa'yo. You chase your dream. Dito. Sinusunod mo yung nasa isip mo. Sinusunod mo, as long as masaya ka, sinusunod mo. Sinusunod mo yung may sinusuportahan ka ba o may taong sumusuporta sa'yo? Sa nakita ko dito. Parang may nakakausap ka, no? Iba dito, maybe na may nakakausap ka sa internet or meron kang kadiling dito, no, na sinusuportahan ka or vice versa. Sa nakita ko dito. Magkakaroon kasi ng communication When it comes dito sa love is there's a new, ibig sabihin, meron kang new happiness na ginagawa or relationship dito. Kasi masaya yung energy na nakikita ko sa'yo dito. Parang biglang naging masaya ka dito. I don't know why. Maybe for a support. Galing dahil sa support, ikaw sinusuportahan mo or may tao mga sumusuporta sa'yo. Sa nakita ko dito. Matalino ka Matalino ka, Aris. Magaling kang magsalita. Magaling kang masalita. Kumbaga, kaso, minsan, pag nagsasalita ka, without planning, hindi planado, no? Ang nakikita ko pag nagsalita ka.
sasabihin mo yung gusto mo. Kaya din siguro minsan, baka nakakasakit ka rin, no? Tingnan natin na iyong kaperahan. Kasi may mga when it comes ito, masaya yung energy na nakikita ko. Marami ka daw gagawin ngayon. May mga priorities ka na gagawin, tasks, may mga pagkakaisa when it comes dito sa energy na to. Parang may mga sasabihin ka or vice versa na magkakaroon ng harmony, magkakaroon ng recovery or kapanatagan or pagbabalik ng sigla. Ganyan sa nakita ko dito. Pero magaling ka kasi magsalita eh. Smart kang magsalita. Pero bakit nakikita ko dito, walang love. Walang love yung nakikita ko eh. Or siguro nga love, mahalaga sa'yo. Kasi andito kasi yung when it comes dito sa sitwasyon na love na to, parang andun yung, pambobola. Ganyan, ang nakikita ko. Hindi naman siguro lahat, ganyan. Ikaw, binubola mo or may nambobola sa'yo, ha? May mga pumupuli sa'yo, binubola ka. Bakit ang money niya is ito? When it comes to a money, ang nakita ko sa'yo, you are not stable when it comes to a money. You need to start a new beginning. When it comes to, medyo hirap ka sa money. Sa nakikita ko dito, no? Medyo hirap. Andin yung sitwasyon na nagkakaroon dito ng maling gawa. Parang, hindi ko alam, when it comes to money, kasi you are failure, hindi ko nga alam kung may trabaho ka o wala. Kasi you're not stable. Hindi ko nakikita yung stable mo. Siguro may trabaho ka, kaya lang wala kang ipon. Ganyan. Siguro yung pera mo is labas ng labas sa nakita ko dito. Yun na nakikita ko. Siguro kapag meron kang na hawak na money kung ano-ano yung mga binibili mo, ganyan. Maaring hindi ka rin nakakapag-ipon, sa iba sa inyong aris. O baka nga wala kang trabaho. O kaya baka nga meron kang mga pinagkakagastusan din. Ay, anak. Gagulo yung barahe. No? Dali, baba mo na. Ganun. Ingat ka rin sa money ha, kasi it's not stable. Ako nakikita dito. Someone's backstabbing or someone dito na may hot temper person. Start a new beginning to achieve, no? Sa nakita ko to is, kailangan mo daw dito na magbago. Aris. Siguro, valuing the money or valuing in what you have. Sa nakikita ko. Ganun. Kasi nagiging failure yung money mo. Ay, may pupo ako sa balikat. Sandali. Para ito yung yung success at all cost ang nangyayari sa'yo. Tingnan natin ang advice sa universe. Universe, bakit po? May taong galit, May nakita akong taong galit. Nami-misalign at may taong mataas ang ego. There's a lack of collaboration or lack of teamwork to someone or from someone. Ako nakikita dito kasi may taong naghihintay. Maaring ayaw mo siyang kausapin, maaring kasamahan mo sa trabaho, maaring karelasyon mo, ganyan. So, nakita ko dito. Kapatid mo, ganyan. Wala kasing may pag-aaway o hindi pagkakaintindihan ako nakikita kasi. Okay, when it comes to advice is, sinasabi dito na you need to accept, no? Nagkakaroon kasi sa'yo ng hardship or may mga sitwasyon na hindi mo ma-accept. Ganyan. May mga sitwasyon dahil na sinasabi na you need to keep fighting. And kailangan dito is focus and effort to grow, to learn. To grow and to learn. Siyempre, andito rin yung planning for something. It's time to place your future in your hand. Tandaan mo ha, you need to be very careful sa mga plano mo. Huwag pa bigla-bigla. Kailangan mo magplanong maigi. Kailangan dito talaga is mag-grow at mag-learn ka. No? And also, accept yung mga situation na dapat i-accept. No? And you're the survivor, Aris.
kahit saan ka naman dalhin, kaya mo, no? Kahit saan ka itungo, kaya mo. Start a new beginning, focus, and take it action, and syempre you have a power to making things happen din kasi ang nakikita ko kailangan mo lang talaga mag-action and be creative dito sa nakita ko ne, nanine ako Yun ang sinasabi. Kailangan din dito na coordination Focus and coordination and planning. Ako nakikita dito. Try mo din mag-share ng goals to others or someone want to share a goal sa'yo. Sa nakita ko, kaso andun yung ayaw mo, no? Ayaw mo makipag-usap or ayaw mo harapin yung situation na yun na nakita ko sa dito. Arigato namaste, God bless.